Ang lalaki ang pinakamayaman sa lahat, pero pinilit pa ring ihatid ang anak sa eskwela gamit ang bisikleta. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, muntik na silang masagasaan ng mabilis na mamahaling kotse. Nang tingnan nilang mabuti, nagulat sila. Hindi ba't ito ang kotse na minaneho ng kanilang ina kaninang umaga? At bago pa sila makakilos, may bumaba sa kotse at nagsalita. Saan galing ang mga taong to? Ang lakas ng loob ninyong hamarang dito. Hindi para dahan ng bisikleta ang Street Johns. At hindi rin mas mabuti ang kanyang anak. Pagbaba, nang asar muna ito. Saka kinuha ang cellphone. At ipinost ang larawan ng mag-ama sa group chat ng eskwelahan. Hindi pinansin ng ama ang pang-aasar. At hinayla ang anak, sinabing, ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong seremonya. Mamaya na natin ayusin ang iba. Hindi pa nakontento ang lalaki. At sinipa pa ng malakas ang kanilang bisikleta. Pagkatapos ay kinuha na niya rin ito ng litrato. Sa auditorium ng paaralan, kakaanunsyo lang ng bisepunong guro, na si Zing Jiajia ang nanalo ng pinakamataas na parangal. Nang makitang mas magaling pa sa kanya ang nakabisikleta lang. Hindi ito matanggap ng nagpapanggap na mayaman at nagsalita. Sandali. Bibigyan ko ang eskwelahan ng 5 milyon. Sapat na ba, ito? $1 milyong. $2 milyong. Hindi inaasahan, sa harap ng lahat, sinubukan ng ama ni Chen Yuyo na suhulan ang paaralan. Biglang napagtanto ng mayamang negosyante, na ang itim na tarhetang ito ay ang karagdagang tarhetang ibinigay niya sa asawa niya. Pero paano ito napunta sa kanya? Hindi siya nagsalita. Inisip niyang basta makuha ng anak niya ang parangal, titiisin niya ang lahat. Ngunit laking gulat niya, nasilaw sa pera ang bisepunong guro, at basta nalang ibinigay ang parangal. Kay Chen Yuyo, hindi naman nagpatalo si Zing Jiajia. Iniunat niya ang kamay at mahigpit na hinawakan ang tropeyo. Pero mukhang inaasahan na ni Chen Yuyo ang mangyayari. Inilabas niya ang mga inihanda niyang litrato. At nang asar pa, ang pagsusulit para makapasok sa Street Johns ay napakahina, kahit sino-sino na lang ay nakakapasok. At ang mga magulang sa ibaba, para sipsipan si Chen Yuyo. Ay sinabi pang si Zing Jiajia ay isang mahirap na henyo, na kinuha lang ng eskwelahan para magpasikat. Hindi lang sa salita, sinubukan pang saktan ni Chen Yuyo si Zing Jiajia. Balak mong hawakan ang anak ko. Sino ka sa akala mo? At habang nagyayabang ang peking mayaman, hindi niya alam na ang ama ni Zing Jiajia ay tahimik nang inayos ang lahat. Ginoong Chen, hindi po gumagana ang card ninyo. Nakasaad po na ito ay naka-freeze. Tinanggihan ang transaksyon. Tinanggihan ang transaksyon. Gumagamit ng peking card para agawin ng parangal. Ang kapal ng mukha, ang nakakatawa pa. Ang mga magulang na kanina'y sumisipsip, ay sabay-sabay na ngayong nangaasar sa peking mayaman na mag-ama. Nang makitang hindi gumagana ang card, agad siyang tumawag sa isang babae, at malambing siyang nagreklamo kay Ruru na na-freeze daw ang card at humihingi ng 50 milyon. Kahit naramdam na ng ama na niloloko siya, pinaalalahanan pa rin niya ang anak na huwag agad humusga. Pero maya-maya, isang tawag ang dumating. Anong klaseng tao ba ako? Mahal, nasaan ka? Bakit na-freeze ang supplementary card ko? Kailangan ko ng 50 milyon ngayon din. Ay transfer mo muna sa akin. Mahal, bakit hindi ka nagsasalita? Hello, hindi ko ito ililipat.